For the meantime lang naman. Hindi ko sinasabing abandonahin nyo na mga anak nyo, asawa nyo, magulang nyo, kapatid. Di ba yung sinabi rito? O lands, o pangarap mo. Hindi yun eh. Kundi ang gagawin mo lang kasi yun ang mga bagay na nakakahadlang sa'yo sa una, di ba? Anong nangyari nung nakakilala kay Lord? Anong sabi ng asawa mo? Karaniwan dyan, nagdi-disagree. Lalo na nung nagtatides ka na. Pero ang sabi rito, sino ang mag-iwan? Ng bahay, lupa, asawa, kapatid na babae, kapatid na lalaki, magulang, di ba? Anak, ay makakatanggap ng isang daang iba yung ulit ng ano? Ito ko sunod doon. Now, at this time, yun din, houses, and brothers, and sisters, and mothers, and children, and lands. Kung ano yung iniwanan mo, ibabalik ni Lord sa iyo 100-fold. Pero maging tapat ka muna sa simula. Amen mo ba? Sabihin mo sa katabi mo, maging tapat ka muna sa simula. Kasi ang hirap sa ating mga tao, ano? Ano ba mapapalakot ka? Ano ba? Alam mo yun? Tandaan mo na yung process bago mo matanggap. Ano? Darating yung panahon na ibibigay din sa iyo yung kabayaran ng lahat ng mga iwanan mo. Pero ano ba may kasama yon? Ang ganda. Ano sabi dito? With persecutions. Gusto ko pa kasama yan. With persecutions. Kasama po talaga. And in the age to come, eternal life. Whatever you have lost for the meantime will be returned to you 100-fold with persecutions. Sabihin natin, with persecutions. With persecutions. Tanggapin mo na yan. Ano ibig sabihin ng persecutions? Ang ibig sabihin ng persecution ay mga kahirapan, hindi ba? Mga pagdurusa. Yun ang persecutions. Kung ikaw pinapersecute ng mga ibang tao, dahil nakakilala ka na sa Panginoon, expect mo na yun, kasama talaga yun. Amen po ba? Amen. Meron naman mga iba pang kasamahan eh. Yun yung hirap sa atin, nakikita natin yung, alam mo yun, yung kulang, pero yung binibigay ng Panginoon. Ano yung sinabi mo? Sa kinote niya? Count your blessings. Amen? Count your blessings. Do not count the thorns and the roses. Count the petals. Amen? Amen. So, mga kapatid ko, may persecutions talagang kasama. And hindi natin kailangan ng kung ano-anong mga bagay para makapagtingkod sa Panginoon. Kasi ang tanong, maglilingkod ka ba sa Panginoon kung wala ang mga material na bagay na yan na hinahangad mo? Alamin nga natin yan ng ating mga sarili. Maglilingkod ba ako kay Lord kung wala yung mga material na bagay na yan na gusto kong meron ako? Maglilingkod ba tayo? Sagutin natin ang honest yung ating sarili. Huwag natin lokohin ang ating sarili. Alam mo kung tayo, kaya natin maglingkod sa Panginoon kahit wala yung mga yan. You plus God is all you ever need to do anything that God asks you to do. Amen? Hindi mo kailangan ng kung ano-ano mga bagay. Kami nga ay nagsisimula kami. Yung iba ayaw makinig sa akin kasi batang-bata nga ako, nakabounce pa ako noon eh. Kilala niyo si Julina? Nung uso-uso yun. Wala pa akong alam. At yun din ang sinasabi ko nun sa Panginoon, Lord, paano ako mapapastor sa mga taong to? May konti akong alam, pero hindi ko talaga alam lahat. At along the way, doon pa lang namin nalalaman. Pero you plus God equals victory. Amen? You can do everything that God asks you to do kung nagtitiwala ka sa Panginoon. So, we must rise above average. Mga kapatid ko, yung mga panahon kanina na sinasabi kong seasons of giving up, yun yung proving ground. Maraming mga tao, kapag kampante ang buhay ng paglilingkod sa Panginoon, alam mo yun, comfortable, okay lang, nagpapatuloy. But you know what is the proving ground? Kapag meron ng mga tinatapyas sa'yo, meron ng mga inaalis sa'yo, meron ng mga kinukuha sa'yo, meron ng mga nililinis sa'yo, di ba? Pruning. Dumadaan dun eh. Proving ground. Tanong. Gagawin ba natin yung dapat gawin, nakalooban ng Panginoon kahit sa mga panahon na dumaraan tayo? We must stand our ground. Amen? Lagi kong sinasabi stand your ground. Anak tayo ng Diyos. Pinili
Maraming persecution, but the promise of God is, ano pangako ng Panginoon? I will never leave you nor forsake you. Kilala ka ng Panginoon, ang iyong mga luha ay nakalagay sa isang botelya. Nakikita nila sa mga pagluha mo, ang mga buhok mo na yan, kahit gano'ng kakinti yan. Bilang ng Panginoon. Alam niya lahat ng mga iniisip mo, mga sinasabi mo, mga magiging pagkakamali mo, alam na niya, but besides all of that, He loves us. Amen? Minsan kasi iniisip natin to. Meron isang natutunang salita yung alaga ko sa school, at nung isang araw, dala-dala niya, no way! No way! Ganun, no way! Huwag na huwag tayong titingin sa isang tao at sasabihin mo sa kanya, no way, hindi na siya magbabago. And do not ever think or look at yourself, no way, hindi na ako magbabago. Sinasabi namin natin yan sa ating sarili o sa ibang tao? No way. No way! Oh, day! No way! Alam mo, mga kapatid ko, huwag natin sasabihin, no way, hindi na magbabago yan. No way, hindi na magbabago ang asawa ko. Mamamatay na masama yan. Ano mo yun? No way, hindi na ako makakaahon sa mga utang ko. No way, hindi na ako makakabayad. No way, hindi na ako makakaalis dito sa mga bisyo ko na to. Do not ever say no way. Because God, Jesus Christ is the way. So, huwag na sasabihin yung no way na yan. Amen? Siguro kung ini-encourage ka ng kapatid mong magkasala, ano sagot? No way! Yun, doon pa lang. Amen? So, don't ever say no way. Because God makes a way. So, tunay sa above average, mga kapatid ko, isang napakagandang makikita natin dyan, King David. His attitude toward life. Amen? King David. Nung siya ay binatilyo pa lamang, ang mga kapatid niya magdirigma, di ba? Ano nangyari? Nagkaroon ng digmaan. At nandun yung Filisteo, kilala nyo, si Goliath. 9 feet and a half. Taas nun. Doblehin niyo ako. Kasi 4'11 ako eh. Pagkagigising ko, 5. Ang taas! Talagang yung kanyang mga pagdata, napakabibigat. Pero kung sabi sa 1 Samuel, ano? Walang ginawa itong si Goliath kung hindi, maliitin ang army ng Israel, pati na rin si Lord. Wala kayong sinabi, chicken. Ano mo yan? Sige, magharap kayo ng isang tao. Nagalaban sa akin, pag natalo niya ako, magiging servant niyo kami. At pag kayo natalo, papakain namin kayo sa mga ibo, papatayin namin kayo. Alam mo yan? Kayo servants namin. Pero alam ba? Ano ang naging reaksyon ng army of Israel? Di ba? Habang nagyayabang si Goliath, wala na yung sinabi. Di ba? Chicken. Alam mo kung ano nangyari sa kanila? Nanginginig. Nagsigurong ang kanilang mga tapang. Di ba? Pero anong ba one time, nagpunta si David. So, tignan, nilutusan lang ng tatay niya. Tingnan mo yung mga kapatid mo, kung okay sila doon, meron pa ba silang mga bagong pagkain, di ba? At ano mo nung narinig niya? At ang sino itong hindi tuli na ito para i-defy ang army ng Israel at ang buhay na Diyos? Tama, pinatilyo, di ba? Sabi ka na, he is ruddy and good looking. Ibig sabihin, healthy. Pero compared to Goliath, ano siya? He is just nothing. Pero tandaan natin ito mga kapatid ko, kaya nandun si King David, ang pinakamalaga natin makita, his motive. Bakit nag-desire siyang lumaban sa higanteng ito? Because ayaw niya na mapulaan yung pangalan ng Panginoon. Ano mo yun? Aba! At sino itong hindi tuli na ito para i-defy ang aking Diyos na buhay? Kaya ano ba ang sabi rito? Sa verse 32. Ano sabi ni David? Dumating, humarap sa hari. Una, nagtatanong muna siya. Ano nangyayari? Di ba? Binatilyo eh. Ano nangyayari? Ito nangyayari. So sabi niya sa harap ni Hari, so, let no man's heart fail. Hari, mahal na hari. Walang anumang tao na dapat na matakot. Yun ang sabi niya. At ano sabi dito sa susunod? Because of him, your servant will
will go and fight with this Philistine, your servant. Sa palagay niyo, ano tingin ni Saul sa kanya? Alam mo kung ano dala niya? Tungkod. Kasi siya ay pastol. Tungkod at saka yung kanyang pouch bag. Sino yung pouch bag dyan? Saka yung titirahin niya pagka merong, di ba? Merong kukuha sa kanyang mga alagang tupa. Yun ang kanyang pagtira, yung sling. Parang garter yun na binabalangan ng bato. At saka, di ba? Di ba ba yung tirador eh? Pagdating yun eh. Sling. Sling! Garter lang yan eh. Pagdating yung mga, di ba? At ang dali lang niya tungkod. Pero alam niyo ba kung ano nangyari? Nagpaalam siya kay King Saul. Nanghingi siya ng permission. Bigyan niyo ako ng karapat ng lumaban sa haring ito. Alam mo kung ano sabi? Sabi ni King Saul, you are not able to fight against this Philistine, to fight with him, for you are a youth, and he, a man of war from his youth. Alam mo yun? Bata ka lang. Ito mga kapatid ko, hirap sa atin minsan. Dumarating sa buhay natin na may mga taong di-discourage sa atin. Bata ka lang! Nung nagsimula kami dito, yun din ang sinasabi nila sa akin, bata ka lang! Hubugin ka pa! Wala ka bang alam? Alam mo yun? Yan ang sabi sa kanya. Pero alam ba, hindi siya na-discourage? Hindi siya na-discourage. At ang sabi nito, sa verse 34, sabi ni King David, o hindi pa siya king, no? Sabi ni David, your servant used to keep his father's sheep, and when a lion or a bear came and took a lamb out of the flock, I went out after it, and struck it, and delivered the lamb from its mouth. And when it arose against me, I caught it by its beard. Alam mo kung anong naging weapon ni David sa paglaban sa giant na ito? Alam mo kung ano? Yung experience niya with the Lord. Sabi niya, kung ako'y niligtas ni Lord sa kuko ng mga bear at saka mga leon, ililigtas din niya ako sa higanting ito. Kaya alam mo, dahil sa kapupursigin niya, kaya ko to. Alam mo yun? He had nothing to lose and he had nothing to prove. Yes. Minsan kasi ganun tayo eh. We have all things to prove to the world. Kaya nakikipaglaban tayo. Ayoko minsan yung mga sinasabing salita na patutunayan ko sa kanilang hindi totoo mga sinasabi nila. Parang pelikula. If that is your motive, is God with you? Alam mo yan, minsan kayabangan lang eh. Bakit? Patutunayan ko sa kanilang hindi tama ang kanilang bintang sa akin. Natatanga-tanga ako. Diba? At kung nakaprocess tayo dito ngayon, oh, yan ang sinasabi ko sa inyo. Wrong motive. Mga kapatid ko, si David, he fight against the giant. He has nothing to prove and there's nothing to lose. Pero, meron siyang weapon. His trust in God. So, ano nangyari? Pinayagan siya ni King Saul, di ba? Even as he stood in the battlefield, he was there under the authority and direction of God. He stood under the authority and direction of God. Ang kapangyarihan ng Panginoon ang nananahan sa kanya. Kaya, nung pinayagan siya, sabi ni King Saul, okay, papayagan kita, may God be with you. Diba? At tapos, the Lord be with you. Pero alam ba kung ano ginawa ni Saul? Pinasuot sa kanya yung armor, yung kanyang baluti, lahat. At dahil sa hindi pa siya sanay at bingatin niyo pa, ay hindi siya makalakad. Diba? Hindi siya makalakad. At alam, hinubad niya. At nung pagkakahubad niya, hindi ako sanay dito. Eto ba makikita natin kay Saul? Tapos sabi niya, okay, pag tagumpagin ka ni Lord, kasama mo ang Panginoon, pero di siya makapaniwalang kaya siyang pagtagumpagin ni Lord ng siya lang. Kaya ito, isuot mo ang aking mga armor. Di ba? Pero si David, ano ginawa niya? Sandali lang. Mabilis na tumakbo. Nagpunta sa ilog, kumuha ng 5 makikinis na bato, inilagay sa pouch bag. Dala-dala niya itong kod. Kaya nung nandun na siya, ano nangyari? Pinagtawa na siya ni Goliath. Ako ba'y aso at may dala kang tungkod? Hindi ba? Pero alam mo kung ano sabi ni David habang tumatakbo siya? Ito oh. You come to me! Tumatakbo siya ganyan. Nagsasalita. He fight Goliath with the word in his mouth. Lumalapit ka sa akin. Ano dala mo? With a sword, with a spear, and with a javelin. But I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied. And then in verse 46, this day, the Lord will deliver you into my hand, and I will strike you, and I will take your head from you. And this day, I will give the carcasses of the camp of the Philistines
lumalaban. He declared victory. He declared the word of God. Amen. Wala siyang dalang weapon. Ang dala lang niya, a sling, 5 smooth stones, at saka ang kanyang tungkod. 5 bato. At habang tumatakbo, di ba? Binabalahan niya yung kanyang sling. Oh. Diba? 5 yun eh. Hindi ko alam kung saan tumama yung 4. Pero yung pinakauli, bumangon sa noo, tumba siya. Siguro, di ba? Yung una doon sa tuhod, napaluhod. At yung pangalawa, sa pangalawang tuhod. Di ba? At yung pangatlo, siguro. Hanggang sa, hindi na siya makatakbo. Alam mo yun? Walang armas si David. Pero pinugod niya ang ulo nitong wikanting ito. Gamit ang kanyang sariling armas, di ba? So, that the earth may know that there is a God in Israel. And the God of Israel is our God. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. So, mga kapatid ko, hindi lang history ito. Nangyaring totoo. Walang armas, pero nagtagumpay. Ngayon, iisip natin, hindi ba tayo magtatagumpay? Kung natatakot tayo, tandaan natin lagi yung kapangyarihan ni Lord. And David, he has no weapon, but God fights with him. So it doesn't matter what you don't have. It doesn't matter what you cannot do. The only thing that matters is God with you? Is God with us? Sinasabi ko lang, wala kaming kahit ano man dito, wala kaming gamit sa church. Tatatlo kami. Dumating si Pastora Ana, 4 na kami. Nagdating sila Pastora Liway, sila Raquel, sila Sister Deli. 7 na kami. Pero wala pa rin kaming kagamitan. But now, tingnan natin kung ano mga ginawa ng Panginoon. We have nothing, but it's not important. It doesn't matter what we don't have. It doesn't matter what we cannot do. What matters is, God is with us. Amen? Kung kasama natin lagi ang Panginoon. So mga kapatid ko, ang pinakamakapangyarihang weapon na pwede natin gamitin, there is only one method with an eternal impact. And that is trusting in the Lord. Amen. Amen? Trusting in the Lord. Sa history natin, sa church na ito, wala tayong ibang method. Only trusting in the Lord. At ngayon, sabi ko, Lord, hindi kami gagawa ng anumang bagay na ikakasira namin. Hindi kami magsisinungaling. Hindi kami gagawa ng mga aksyon na baka ikapahamak namin. Magtitiwala lang kami sa iyo. Minsan parang iniisip natin gumawa ng mga kapraanan. Nang isang araw, nag-uusap-usap kami, hindi tayo maka-open ng bank. Sabi ko, ito lang pwedeng, kasi alam niyo kung bakit? Puro domestic helper daw kami. Dahil limited tayo. So, sabi ko, paano gagawin natin? Ang hindi ng domestic helper dito dadalawa. 3 dapat. At may position, director or the individual director, corporate director, and the corporate secretary. Maglalagay tayo ng mga taong hindi natin kilala sa mga posisyon na yon that bears the name of the church. Bigat talaga ng kalooban ko, pero sabi ko, okay Lord, hindi kami gagawa ng anumang bagay na ikakasira ng pangalan mo. Maghihintay lang kami. Bahala ka na. So, trusting in the Lord, yun ang ating pinakamakapangyarihang weapon na kasama natin. Amen? Trust in God. Kung pinanghinaan ka ng loob, minsan sabihin natin, yes, I trust in God, but do we really trust God? We cannot really trust God until we trust Him to do the impossible. Amen? Until we trust Him to do the impossible. So mga kapatid, lagi nating alalahanin kung anong ginawa ni Lord sa Red Sea, kung anong ginawa ni Lord kay King David. And here, ano yung sabi ko kanina? Yung una? Yung number 1 is attitude toward life. And number 2, napakahalaga nito, our consecration and service. At dito naman natin makikita sa life ni Daniel. Sino si Daniel? Nakuha silang bihag, dinala sa Babylon. At ngayon, nasa isang heathen country sila. Marami mga kung ano-anong mga practices, di ba? Sumasamba sa Diyos